Sunod-sunod na mga insidente ng nakamamatay na mga tuklaw ng ahas ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Davao de Oro, isang batang lalaki ang patay matapos sunod-sunod na tuklawin ng isang banakon o king cobra. Isang taong gulang na batang lalaki naman sa North Cotabato nasawi rin matapos 6 na beses na tuklawin sa ulo ng isang makamandag na ahas. Kamusta Kien Nation? Sa video na ito ay ating tatalakayin ang ilan sa mga kababayan natin na naging biktima ng mga makamandag na mga ahas sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Habang patuloy na pumapasok ang mga ganitong uri ng balita, lumilitaw ang isang katotohanan. Hindi lamang ito simpleng wildlife encounters. Ito ay mga kaso ng kakulangan sa kaalaman, kakulangan sa anti-venom at kakulangan sa mabilis na pagresponde. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Alam mo ba na ang Pilipinas ay tahanan ng ilan sa mga pinakamakamandag na ahas sa buong mundo? Una na rito ang Philippine Cobra, na kilala sa kanilang malakas na neurotoxic venom na kayang puminsala sa nervous system at magdulot ng mabilis na pagkaparalisa at hirap sa paghinga ng kanyang biktima. Meron din tayong king cobra o tinatawag na banakon, ang pinakamahaba at pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Kapag natuklaw ko ang araw nito, mabilis kumakalat ang lason kaya kritikal ang bawat oras. Ang mga makamandag na ahas na ito ay marami nang nabiktima sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang ilan sa mga biktima, maswerteng nakasurvive. Pero ang ilan sa ating mga kababayan, hindi pinalad at tuluyan ng nasawi dahil sa tindi ng lason ng mga ahas na ito. Sa barangay Malinawon sa bayan ng Mawab, Davao de Oro, isang batang lalaki ang napabalitang nasawi dahil sa sunod-sunod na kagat ng makamandag na king cobra noong October 2025. Ayon sa ulat ng GMA Regional TV 1 Mindanao, kinumpirma ng Mawab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na binawian ng buhay ang bata ilang oras matapos siyang maisugod sa ospital. Ayon sa mga otoridad, nagtamo ang bata ng maramihang kagat ng king cobra o tinatawag na banakon sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Base sa salaysay ng ina ng biktima, nasa isang sakaan sila nang biglang umatake ang makamandag na ahas sa kanyang anak. Nakatakbo pa raw papunta sa kanya ang bata para humingi ng saklolo, pero kumalat na kaagad ang kamandag bago pa man siya mabigyan ng karampatang lunas ng mga doktor. Alam naman natin na ang kagat ng isang king cobra kapag hindi naagapan ay maaaring maging nakamamatay dahil mabilis ang pagkalat ng venom na sumisira sa nervous system ng isang tao. Sa barangay Sumagong, Bulan, Sorsogon, isang 21 taong gulang na lalaki naman ang namatay matapos siyang matuklaw ng inihinalang Philippine Cobra. Ayon sa pamilya ng biktima, nakagat ang binata habang nagtatrabaho ito sa kanilang bukirin. Kwento ng kapatid ng biktima, naglilinis ang lalaki sa isang kanal kung saan lampas tuhod ang tubig dito. Dahilan para hindi niya mapansin ang isang Philippine Cobra na kalaunan ay kumagat sa kanya. Agad namang dinala ang biktima sa Bulan Medicare Hospital kung saan binigyan siya ng first aid, subalit walang anti-venom na available ng mga panahong ito. Ayon sa doktor na tumingin sa lalaki, inirefer nila ang biktima sa Sorsogon Provincial Hospital matapos mabigyan ng first aid. Habang nasa biyahe naman papunta sa Provincial Hospital, nagkaroon ng matinding reaksyon ng katawan ng biktima sa kamandag ng ahas kaya minabuting ibalik na lamang siya sa infirmary para masubukang iligtas. Sa kasamang palad, tuluyan ang nasawi ang nasabing lalaki. Sa barangay Bagong Silang sa Caloocan City, patay din ang isang 7 taong gulang na batang lalaki matapos matuklaw umano ng isang makamandag na ahas nito lamang September 2025. Ayon sa ina ng biktima,
Natutulog ang batang lalaki sa sahig nang bigla siyang makakita ng isang ahas na gumagapang malapit sa kanilang pintuan. Dahil sa takot, agad niyang inutusan ang anak na lumabas kaagad ng bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, dito na nagsimulang magreklamo ang bata dahil sa matinding sakit ng tiyan. Naging maputla ang batang lalaki at dito nga nagsimulang makaranas ng pagkalito at labis na pagkauhaw kahit palagi naman itong umiinom ng tubig. Agad namang tinawagan ng ina ng biktima ang asawa dahil biglang lumubha ang kondisyon ng bata. Ilang sandali pa, nagsuka na ito kaya nagpasya silang isugod na sa ospital ang biktima. Sa kasamaang palad, idiniklara siyang dead on arrival. Sa death certificate, nakalagay na dehydration at stomach pain ang sanhi ng kamatayan ng bata. Ngunit napansin ng pamilya ang maliliit na sugat sa kamay ng batang ito na pinaghihinalaan nilang kagat ng isang ahas. Ayon sa mga lokal na opisyales sa Barangay Bagong Silang, bibihira raw ang insidente ng mga ahas sa kanilang lugar. Ngunit maghihigpit daw sila ng pagbabantay para maiwasang maulit pa ang ganitong trahedya. Pinaalalahanan din ng mga residente na agad na mag-report kapag may nakitang ahas sa kanilang kapaligiran, lalo na kapag tag-ulan o kaya na may kapag tumaas ang tubig sa ilog na malapit sa kanilang lugar. Samantala sa North Cotabato, patay ang 1 taong gulang na batang lalaki matapos siyang tuklawin ng 6 na beses sa kanyang ulo ng hinihinalang diamond snake. Ayon sa report, naiwan di umano ang bata ng ilang sandali nang umalis ang lola para kumuha ng pagkain. Pagbalik nito, nakita niyang pumupulupot na ang ahas sa ulo ng bata at saka 6 na beses itong umatake. Sinubukan niyang tanggalin ang pagkakalingkis ng ahas ngunit hindi na niya ito kinaya. Kaya naman tumawag siya ng tulong sa mga kapitbahay. Isang residente ang bumaril sa ahas na ito para maalis ang pagkakalingkis sa bata. Kahit na naisugod agad sa ospital, hindi na rin nasagip ang biktima dahil mabilis nang kumalat ang kamandag sa musmos na katawan nito. Ang diamond snake ay isa sa pinakamakamandag na species ng ahas sa ating bansa na mayroong neurotoxic venom na maaaring magdulot ng respiratory failure at kamatayan kapag hindi ito naagapan. Sa bayan ng Sevilla sa Bohol, isang 52 anyos na babae naman ang namatay matapos siyang kagatin ng king cobra o banako noong July 2025. Ang biktima ay kinilalang si Ana Linda Polinar Dultra, residente ng Barangay Kabangkalan. Nagpapakain siya ng mga alaga niyang rabbit sa bahay ng kanyang ina, malapit sa tumpok ng mga kahoy, nang biglang umatake ang isang king cobra na may habang 2 metro. Ayon sa kapatid ng biktima, lumaban pa di umano ang babae at ilang beses na sinampal ang ahas, pero mabilis kumilos ang makamandag na hayop kaya't nakagat siya nito sa paa, sa kamay at sa balikat. Sa halip na magpadala naman agad sa ospital, pumunta muna ang babaeng ito sa albularyo. Ayon naman sa albularyo, wala na itong magagawa dahil kumalat na nga ang kamandag ng ahas. Nang nahihirapan ng huminga ang biktima, doon pa lamang siya dinala sa health center para subukang lapatan ng first aid at pagkatapos ay dinala ito sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Binigyan din siya ng anti-venom pero idiniklara rin siyang patay makalipas ang ilang sandali. Sa gitna ng sunod-sunod na ulat na mga insidente ng pag-atake ng makamandag na mga ahas sa iba't ibang bahagi ng bansa, isang paalala ang patuloy na ibinibigay ng mga eksperto. Manatiling maingat, maging mapagmatsyag at i-report kaagad ang anumang sightings lalo na ng mga venomous snake upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Habang nagpapatuloy ang pag-ikot ng wildlife sa mga rural na komunidad, nananatiling mahalaga ang mabilis na pag-aksyon, sapat na kaalaman at pagkakaroon ng agarang access sa tamang lunas katulad ng mga anti-venom. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito
At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.